papadala natin to sa kanya, itong tracker natin. Actual po yan guys, no? And then kukunin natin yung mobile phone niya para totally wala siyang gagamitin na mobile phone. Diba? Halimbawa, ninakaw nga yung motor natin, diba? So Jay, dali mo to. So guys, ito panoorin nyo, no, for awareness lang, lalo na sa ating mga rider or sa may mga sasakyan dyan, may mga investment, no, napakalaking tulong po na itong video na to. So itong video na to guys is ninakaw ang kanyang motor na wala pang 1 minuto. Ganun kabilis guys, no, alam naman natin yung mga magdanakaw na yan, sanay na sanay yan. At ang masama pa niyan guys, no, hinuhulug-hulugan niya lamang itong motor na to. Biruin mo yung kinikita mo sa trabaho mo, hinuhulog mo lang dito sa motor na to, hindi pa bayad, hindi pa tapos ninakaw lang na ganun kabilis, di ba? So ito guys, yung lagi kong sinasabi sa inyo na dapat meron tayong mga backup na tracker na tinatawag. Ito na pa yung usong ginagamit ngayon. Kasi sa mga GPS ngayon guys, no, unang-una ang GPS tracker kapag kamumurahin yung binili mo, madaling malobat, bulky at madaling makita. Pangalawa, alam ng mga kawatang guys kung saan nakalagay po yung mga tracker natin, kung yan po is nakakonect po sa mga wirings ng mga motor natin o sasakyan. Alam na po nila yan guys. Samantalang itong ganito kalit na mga tracker guys is madali po natin itago to sa mga singit-singit lang sa mga flarings ng motor natin, di ba? So hindi kayo naniniwala, ang sabi nyo pang Bluetooth range lang yan within 100 meters. So eto guys, panoorin muna natin to. Let's go! So eto guys, no, yung current location natin ngayon, Amocao National High School. Ayan. My alma mater. Okay. So, ito yung riders natin. Napaka-poging riders. So, ito, papadala natin to sa kanya, itong tracker natin. Actual po yan guys, no? And then, kukunin natin yung mobile phone niya para totally wala siyang gagamitin na mobile phone. Diba? Halimbawa, ninakaw nga yung motor natin, diba? So, Jay, dali mo to. Ayan. So, dun yan lang nilagay. Pero, mas maganda kung itatago nyo yung tracker natin guys, no? Sa mga sulok-sulok ng motor natin. Kasi alam na mga magnanakaw yan kung saan yung mga compartment ng mga motor eh. Kaya dapat itago nyo siya. Ingat Jay ha. So, makikita nyo yung current location natin ngayon guys, no? Ayan. So, magbabago yan later on. A few moments later. Alright, so check natin yung current location niya ngayon. Ito yung cellphone niya. And then, punta tayo sa apps. Okay. And then, select natin yung new green motor. Refresh lang natin yan. And kung makikita nyo guys, no? Ayan po ha. Oh. Diba? So, bali nandito siya ngayon sa lugar na San Manuel. So, pwede natin lagyan siya ng mark as lost. And then, pwede natin i-share yung location niya. And then, yung direction niya, pwede rin natin yan mahanap. Okay, so start para ma-locate natin yung exact na location niya. Kaya sa mga hindi naniniwala dito sa Ugreen Tracker natin guys, bahala kayo, choice nyo yan. Napakamura lang naman ng mga investment natin, ng mga sasakyan, mga motor natin, di ba? So kapag wala kang mga ganitong tracker, wala kang peace of mind. So pupunta natin siya kasi hindi niya alam kung okay na dahil nasa atin yung cellphone niya. Kanina pa siya nag-aantay niyan. So malapit na tayo sa location niya. So ito yung tracker natin. So bali nandito siya sa may O-Save. Ito yung O-Save. So tara punta natin. Ayun! Oh, di ba? So yan, actual yan guys, no? So bali nandito siya sa San Manuel O-Save guys, no? Ayun yung motor niya. Di ba? Ayos boy. Kaya pa tayo inaantay eh. Akala ko babalik ka doon. So ayun na to. Ito yung mga lagay niya. Ito yung strap. I-unbind ko na lang sa phone ko niyan. Dahil sa'yo ko dinemo, sa'yo na lang. Nice. Thank you ah.